Sa pagpapatuloy ng ating kwento, magigising si Christine sa pamilyar na kwarto ni DJ sa asyenda sa Quezon. Ligtas siya, ngunit puno ng tanong ang kanyang isipan. Sino ang misteryosong lalaking naka-hoodie at shades na laging sumusunod sa kanya, na nagligtas sa kanya mula sa kapahamakan? Sa tulong ng isang duguang gray jacket sa laundry basket at ang pag-amin ng tapat na si Manang Sita, sa wakas, mabubura ng lahat ng pagdududa. Buhay si DJ. Buhay ang kanyang bilyonaryong asawa. Ngunit imbis na tuwa, matinding galit at paitang babalot sa puso ni Christine. Bakit siya pinanood lang? Bakit siya pinatulo ng luha gabi-gabi? Kung buhay naman pala ito. Christine POV. You're safe now, love. I got you. Nothing will ever hurt you again. Not while I'm breathing. You're home. With me always. Malalambot ang tinig, masarap pakinggan. Parang himig sa tenga ang bawat salitang yun habang paunti-unting nagigising ang diwa ko ng liwanag sa paligid. Mga boses na pamilyar, lalo na yung isa, napakalambing para bang hinahaplos ang puso ko sa bawat bigkas ng mga kataga. I will never let go you again. Napapikit ako, sinubukang damhin muli ang tinig. Boses ni DJ. Walang duda ang lalaking tinitibok ng puso ko, pero bago ko pa maabot ang buo, ang mga alaalang yun ay biglang pumalit ang sigaw. Ano ba, Pablo, bitawan mo ko! Mga pakiusap sa tinig ko na may kasamang takot. Yung mga kamay niya mahigpit na nakahawak sa akin. Hayop ka! Halos bulong pero galitang naman ang boses ko. Napabalikwas ako ng bangon at umahangos nang maalala ko ang lahat. Napatingin ako sa sarili kong katawan. Pinakiramdaman kong mabuti ang aking sarili. Nakasando at pajama na ako. Umupo ako ng maayos, nilingon ang paligid. Malambot ang kama, pamilyar ang mga kortina, ang mabangong linen, ang texture ng throw blanket. Kwarto ng DJ, nasa asyenda ko. Paano ako nakarating dito? Huling naalala ko, nahihilo ako. Pinapasok ako ni Pablo sa suite. Pagkatapos, binuhat niya ako papasok. Pinilit niya ako. Yung mga halik niya, yung bigat ng katawan niya. Nangihinig ang mga kamay ko. Pinagtangkaan niya akong halayin. Tapos may nagbukas ng pinto. May sumigaw, may sumuntok, may tumilamsik pero hindi ko makitang muka. Malabot parang may ulap sa mata ko. Sino yun? Bulong ko saka ako napahiga ulit. Pilit inaalalang gabing yun habang hawak kong laylayan ng kumot sa dibdib. Nakatingin lang ako sa kisame. Halos hindi ako gumagalaw. Kahit ang kumurap, hindi ko ginawa pero ang utak ko punong-puno ng tanong. Yung lalaki sa butik, ang nakasuot ng naka-hoodie, nakakapat, naka-dark shades. Siya din yung lalaki sa restaurant, sa elevator at sa skyscraper. Iisa lang sila. Pakiramdam ko akong sinusundan niya. Hindi ako maaaring magkamali sa kutob ko. Hindi lang dahil sa tindig niya o sa paraan ng paglakad. Yung mga mata niya na parang tago sa kaluluwa ko. Kung makatitig kahit hindi ko nakikita. Pumikit ako, pinikit kong alalahanin ang gabing yun. Ang lalaking sumugod kagabi, malabo man ang paningin ko, pero may isang bagay akong hindi makalimutan. Parang umiling ako. Siya kaya, si DJ? Napamulat ako ng mata, parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Kaya pala kahit saan ako magpunta, may presensyang hindi ko maipaliwanag. Laging may nakabantay. Laging may sumusunod pero hindi nakakasama. DJ, bakit? Bakit hindi siya nagpapakita sa akin? Bakit parang multo? Laging nandyan pero ayaw magpakilala. Ano bang gusto mong palabasin, DJ? Habang ako nandito, nababaliw kakaisip kung totoo pa bang buhay ka. Napakuyom ako ng mga kamao ko. Mahigpit halos manginig ang braso ko. You bastard, para paglaruan ako. Gusto kong umiyak pero gusto kong matuwa. Pero ang nararamdaman ko ngayon ibang-iba. Galit na pilit kong pinipigilan pero ayaw magpigil. Bigla akong bumangon, may isa pa akong gagawin. Dumiretso ako sa banyo, naligo ako hindi para mapreskuhan, kundi para mawalang init ng ulo ko. Pagkatapos nito, babalik ako ng Maynila. Ipapakulong ko ang hayop na si Pablo at si DJ. Lagot siya sa akin kapag nalaman kong buhay siya. Kung iniisip niyang matutuwa ako sa mga pa-hero-hero niyang drama, nagkakamali siya. Pagkatapos kong maligo, tahimik akong lumabas ng kwarto.
Sariwa pa sa isip ko mga huling nangyari. Pakiramdam ko kahit gaano pa ako magbanlaw, may naiwang bigat sa katawan ko at mas lalong sa dibdib ko. Pagbaba ko ng hagdan, agad akong natanaw ang sala at nandun nga sila, ang triplets, ang mga magulang ni DJ. Nang makita nila ako, halos sabay-sabay na tumakbo ang tatlong munting nilalang papunta sa akin. "Mommy! Good morning, Mommy! Halika na!" Niyakap nilang tatlo ang mga binti ko. Halos sabay-sabay na hinihila nila pababa ang kamay ko. Napayuko ako at agad kong niyakap ang mga anak ko. Hinagkan ko silang isa-isa. Ang babango nila, mga bagong ligo na sila. Alagang-alaga rin ang kanilang lola Sylvia. Ang tagal ko silang niyakap. Ayoko nang pakawalan pero bigla ko hinila ni Danaya papunta sa gitna ng sala. Sa isang parte na puno ng bulaklak, rosas, lilies, peonies. Kahit saan ako lumingon may bulaklak, may mga nakalagay pa sa flower stand. Yung iba nakalatag lang sa carpet, para daw sa akin. Napataas ang kilay ko. Saan galing to? Tanong ko sabay lingon sa mga magulang ni DJ na nakaupo lang parehong nakangiti. Galing kay Uno, sagot ni Tita Sylvia. Uno? Ulit ko para makasigurado. Tumango si Tito Dexter. Siyang naghatid sa'yo kagabi. Mabuti na lang daw at nakita ka niya sa skyscraper. Nakita niyang ginawa ni Pablo sa'yo. Kaya sinundan ka niya. Buti na lang nailigtas ka niya bago pa may masamang nangyari sa'yo. Sumikip ang dibdib ko sa narinig. Pero nanatiling kalmadong mukha ko. I just nodded slowly. I see. Pero hindi ako kumbinsido. Kahit na isang bit. Kung si Unong tumulong sa akin kagabi. Bakit may pamilyar sa bawat kilos ng lalaking yun? Bakit parang si DJ? And the way they're saying it, like scripted, like rehearsed, lalo na't alam kong hindi ako tanga. I know that look in their eyes, the kind that says they're hiding something. I know these people. Kilala ko mga Bentacourt at kung buhay pa nga si DJ, bakit niya to ginagawa sa akin? Ngumiti ako sa mga bata. Nagpasalamat ako sa mga bulaklak. Nakipag-usap ako ng maayos sa mga magulang ni DJ. Sinakyan ko lahat. Pero sa loob-loob ko, if you won't tell me the truth, then I'll find it out myself. Habang kumakain kami ng almusal kasamang mga magulang ni DJ, tahimik lang ako. Maraming gumugulo sa isip ko. Pinagmasdan ko lang paano magkulitan ng triplets habang sinusubuan ng lolo't lola nila. Iha, bunga di Tita Sylvia. Ipapaalala ko lang yung event bukas ha. Napakunot ang noo ko. Oh my God, napahawak ako sa sentido ko. I almost forgot. Yes, tomorrow na nga pala yun, dagdag ni Tito Dexter. Huwag kang mag-alala, susunduin na lang kayo dito bukas. Ang mga bata doon na lang muna sa mansyon nyo sa Maynila. May mga bantay naman, maraming bantay. Safe sila. Tumango ako. Sige po, pero nawalang atensyon ko kay Tita Sylvia sa kasunod niyang sinabi. Napunta sa isang bagay ang atensyon ko sa isang bagay na mas malakas pa sa kahit na anong salita. Sa isang laundry basket na bitbit ni Manang Sita nang dumaan siya sa kusina patungo sa pinto palabas sa likod. May isang jacket na nakausli sa ibabaw. Gray hoodie at may pulang mancha. I think blood stain. Hindi ako pwedeng magkamali. Hindi to coincidence. Yun yung jacket ng lalaki na kasunod sa akin. Ang lalaki nakita ko sa boutique, sa restaurant at sa skyscraper. Ang lalaki nagligtas sa akin at kung tamang hinala ko kay DJ yon. May kukunin lang ako. Mahina ko sabi sabay tumayo. Hindi na ako naghintay ng sagot. Diretso ako sa sala. Hindi na ako lumingon pa. Sa bawat hakbang ko, lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Hanggang sa makarating ako sa likod ng bahay. Sa may labahan, nandun pang laundry basket, nakalapag, katabi ang automatic washing machine. Hindi pa naayos ni Manang, lumapit ako. Tinitigan ko na munang jacket bago ko dahan-dahang hinugot. Kinakabahan ako na may kasamang pagbigat ng dibdib. Eto nga yun, saktong paghawak ko dumating si Manang Sita mula sa gilid. Iha, gulat na tanong niya, kumarap ako sa kanya. Hindi ko magawang ngumiti, hindi rin ako kumarap. Minasamaan ko siya ng tingin, masamang masama ng tingin na kulang na lang tumago sa kaluluwa niya. Nasaan siya? I said directly. Halos tumigil ang mundo ko sa tanong na yon. Nasaan siya? Ulit ko. Buhay ba siya, Manang? Halos pasigaw kong tanong, hindi makatingin sa akin si Manang. Halatang gulat siya, nanginginig ang mga kamay niya. Inuulit ko, Manang.
Buhay ba si DJ? Huwag mo kong paasahin. Hindi pa rin siya sumagot. Manang! Sigaw ko. Hindi ko na napigilan ang emosyon ko. Ramdam kong nanginginig na ang buong katawan ko sa galit, sa sakit, sa pagkalito. Umangat ang mukha ni Manang Sita. Takot ang nasa mga mata niya. Nangako kasi ako. Oo, o hindi lang ang sagot sa tanong ko. Bulyaw ko. Halos mapunit ang lalamunan ko sa sigaw. Napapikit si Manang sa mahina at halos hindi marinig ang sagot niya. Oo, buhay siya. Parang pinabagsakan ako ng langit at lupa sa narinig. Napakapit ako sa washing machine. Nanlambot agad ang mga tuhod ko. Ang dami kong gustong itanong pero walang lumabas sa bibig ko. Buhay siya pero bakit hindi niya ako hinarap? Bakit siya nagtatago? Bakit niya ako pinapanood lang, sinusundan, iniligtas pero hindi nagpakita? Buhay siya pero bakit parang mas masakit pa? Ang ilihim niyang buhay siya, nasa siya ngayon? Tanong ko, pilit pinapanatili ang boses ko na hindi nanginginig. Tahimik lang muli si Manang Sita. Hindi siya makatingin sa akin. Nakayuko lang siya at parang may nululunok na mabigat. Manang, madiin kong ulit. Nasaan si DJ? Saka lang siya tumingin sa akin. Mabagal ang paghinga niya at parang tila pinag-iisipan pa ang tamang sasabihin. Nasa De La Costa Medical Hospital siya sa Maynila. Nagpapagaling na muna. Bumuka raw ang sugat niya sa tagiliran. Hindi ko na siya pinatapos. Tumalikod na ako palayo. Parang wala akong naririnig. Wala akong gustong marinig. Hindi ko siya kayang pakinggan. Dire-diretso akong naglakad palabas ng laundry area habang dinudukot ang cellphone sa bulsa ng short ko. Nanginginig ang kamay ko habang dinadayal ang numero ng daddy ko. Sobrang pagpipigil ko kanina dahil baka bumigay ako. Pero ngayon, mag-isa na ako, hindi ko na napigilan. Pumatak ang luha ko. Tin, sagot ni daddy sa kabilang linya. Dad, garalgal ang boses ko. Pasundo po ako ngayon as in now na. Anak, bakit? Uuwi kami at mga bata. Wala nang makakapigil sa akin, Dad. Ipasundo mo kami sa chopper. Ayoko na magtagal dito. Ayoko na, please. Hindi na siya nakapagsalita agad. Tahimik siya sa kabilang linya pero alam ko na nararamdaman niyang sakit sa tono ng boses ko. Pinunasan kong pisngi ko. Humigpit ang hawak ko sa phone. Lagot ka talaga sa akin, DJ. Siguraduhin mo lang na matatanggap ko ang paliwanag mo. I deserve the truth. I deserve to know he was alive. Imbis na matuwa ako, imbis na gumaan ang loob ko, ang bigat itong ibinigay niya sa akin. Para ako niloko ng sarili kong asawa. Para ako sinadyang saktan. Bakit kailangan niya akong saktan ng ganito? Anong klaseng pagmamahal ang ganito? Hindi ko alam kung saan ko itatapon ang sama ng loob ko. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko siya papatawarin talaga. Buisit siya. Alala ko sa kanya. Baka nawala na siya ng tuluyan sa akin tapos malalaman ko nililihim niyang buhay siya. Paroon at parito ako sa loob ng kwarto. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Parang walang direksyon. Lalapit sa bintana, tapos babalik sa pinto, babalik sa kama, tatayo ulit. Paikot-ikot lang, paulit-ulit kahit ako parang nahihilo na. Pupuntahan ko ba siya o hindi? My God, Tin, konting buwelo lang. Baka malusaw na naman ang pride mo. Pero ang sakit kasi ang bigat sa loob. Hindi ko maintindihan kung anong klaseng rason ang meron si DJ at nagawa niya ito sa akin. Nagawa niya itago sa akin na buhay pa siya. Iniwan niya akong magdusa sa paniniwalang patay na siya. He let me cry alone, sleep alone, suffer alone. Bakit? For what? Kahit na anong gawin kong pag-unawa sa sitwasyon, ayaw ng utak ko. Sumilip ako sa bintana, nakita ko ang triplets. Masayang nakikipagharutan sa gilid ng pool. Tumatawa habang kalaro si Lolo Francis at si Lolo Patricia. They look so peaceful. Napala yung tingin ko, pumikit ako tuminga ng malalim. Then I walk away from the window. Dumiretso ako sa kama, naupo sa gilid. Ilang sandali lang pabagsak kong inihiga ang sarili. Then tumingala ako sa kisame. Tin, bulong ko sa sarili. Gusto kong intindihin si DJ. Gusto kong isipin na may mabigat siyang dahilan pero kahit na anong pilit ko, galit pa rin ang nangingibabaw sa dibdib ko. Naiinis ako sa kanya. Galit, naiiyak ako pero hindi ako iiyak. Bigla akong bumangon, napatayot na pagdesisyonan ko na bibiglain ko siya. Yes, I'll go to the hospital. I'll visit him. I deserve answers. Face to face. At kung totoong ang buhay siya, then dapat akong nasa tabi niya. Ako ang asawa niya. Ako ang iniwan niya. Ako ang dapat na unang nakakaalam ng lahat.
Napakabilis kong nag-ayos. Pinili ko pang isang dress na alam ko magugustuhan niya. Soft beige na may slit, simple pero classy. Nagsuklay, nag-blow dry, light makeup pero matapang ang lipstick. Red na red. Gusto kong makita niya kung anong na-miss niya. Nung tumingin ako sa salamin, napangiti ako. Not bad, Christine. Kahit na masakit ang loob mo, you still look like someone who owns every damn room she walks into. Bumaba na ako tumiretso sa pool area. Mommy! Sigaw ng triplets. Agad silang lumapit at yumakap sa akin. I hugged them tightly. Ang sarap sa pakiramdam. Lalo ko naramdaman kung gaano kalaki ang utang ni DJ sa akin. Sa amin. Magpapaalam na muna si mommy ha. I have to go somewhere. Malumanay kong sabi sa kanila. Babalik ka po kaagad? Tanong ni Cole. Tumango ako. Promise. Paglingon ko nandun na sina Lolo Francis at Lola Patricia. Apo, sabi ni Lolo. Pupuntahan mo na siya? Napatigil ako, napatingin sa kanila. So alam nila? Alam nilang buhay siya? Ako lang palang ginawang tanga? Alam nyo? Tanong ko diretso, tumango si Lolo. Oo naman, nung araw na sinundo siya ni Asriel at ni Rosita, parang nawalan ako ng energy para magsisihan. I took a calming breath. Ako lang talagang walang alam. Kailangan naming sundin ang kagustuhan niyang wag na munang sabihin. He wanted to protect you. Yeah, putol ko't may paitang ngiti. He protected me so well, Lolo. I didn't even know he was alive. Tahimik lang sila ni Lola Patricia. Muli akong huminga ng malalim. Pero may gusto kong sabihin, pagpapatuloy ni Lolo. After ng event bukas, gusto kong formal na ipakilala bilang bagong CEO ng Velasco Pharmaceuticals Company si DJ. Siyang napili naming lahat. And honestly, Apo, proud ako sa kanya. Bahagyang kumunot ang noo ko. Paano si Dad? Okay na kami ng dad mo. Napag-usapan na namin ni Brian, Braden, pati ng mga tita at ng tito mo. Walang magiging problema. Pero na kay DJ pa rin ang desisyon. If he wants the position, well, stand by him. Tumango ako at pilit ng ngumiti. Salamat po, Lo. Mahinang sabi ko. Pero sa loob-loob ko, I'm not okay. Hindi pa. Hindi dahil sumama ang loob ko sa kanya. Kung hindi dahil hindi niya ako pinili na kasama sa pagbabalik niya. Pero ngayon, he has no choice. I'm coming and he better be ready for an endless explanation. Muli kong hinagkan sa ulo isa-isa ang triplets. Saka tumalikod na ako, papalayo na sana ako nang marinig ko ang boses ni Lolo Francis. Christine, tawag niya, napalingon ako. Nakatayo silang mag-asawa malapit sa mga upuan sa poolside. Magkahawak kamay, gaya na nakasanayan. Halos sabay na silang tumanda. Sabay din silang naging matibay. Kaya sa kabila ng inis ko ngayon, napatigil ako. Bago ka umalis, seryosong tono ni Lolo. Can you promise me something? Tinitigan ko siya. Ano yun, Lo? Makinig ka sa paliwanag niya, ha? Huwag mo munang pairalin ang pagiging maldita mo, anak. Natawa ko na hindi abot sa mga mata ko. Lo, seriously? Tanong ko, pilit ang ngiti. Ganito na ngang ginawa niya sa akin tapos ako pang maldita? Lumapit si Lola Patricia, tinawakan ng kamay ko. Apo, sweetheart, hindi namin sinasabi na wala kang karapatang magalit. But when it comes to marriage, sometimes things get complicated and people do stupid things not because they don't love you but because they do. Napatitig ako sa kanya at parang kinurot ang puso ko sa tinig niya. Mahinahon pero may laman. Pinagdaanan din namin yan ng Lolo Francis mo, dagdag pa niya. Minsan may mga desisyong hindi mo kaagad maintindihan pero pag mahal mo yung tao, you try. You give them a chance to explain. Napayuko ako, hinigpitan kong pagkakahawak sa strap ng bag ko. Hinintay nila na magsalita ako. Sabihin niyo kay DJ, ready niya ng lahat ng valid reasons niya. Mahinahon kong sagot. I'll understand him. Susubukan kong intindihin siya. Pero kung palusot lang ang maririnig ko, good luck sa kanya. Nagkatinginan si Lolo at Lola. Alam kong napangiti sila ng bahagya. Yung tipong, ayan, may pag-asa pa na kind of smile. Hindi ko na sila hinintay na magsalita ulit. Bye po, sabay talikod ko tuloy-tuloy nang umalis sa pool area. Papuntang driveway, kumakabog ang dibdib ko habang naglalakad ako, mixed emotions. Galit, kaba, lungkot at kahit ayaw kong aminin, hope this better be good. Kasi kung hindi, lagot ka talaga sa akin DJ. Pagbaba ko pa lang ng sasakyan sa harap ng ospital, napatingin sa akin ng mga tao at halatang na starstruck. I just nodded politely. Hindi ako nandito for meet and greet. I am here for one reason, si DJ.
Sunod-sunod na lumapit ang 4 kong bodyguard, alerto sa paligid. I can feel the stares, the whispering. Siya nga yun, mas maganda pa pala siya in person. Pero wala akong pake. Dire-diretso ang lakad ko. Hindi na ako tumigil pa sa reception. I already knew where to go. Room 512, 5th floor, sabi ni Lolo Francis. Sumunod sa likod ko ang 4 na bodyguard. Hindi pwedeng wala sila. Baka masyadong maraming matang mapalingon at pagkaguluhan ako. Alam kong daming makakilala sa akin pero wala akong balak na ngumiti sa fans ngayon. This isn't a public appearance. Hindi to press con. Lumakad na ako papunta sa elevator kasamang mga bodyguard ko. Walang nagsasalita sa kanila, which I'm thankful for. Pero sa loob ng elevator, bigla akong kinabahan, nanginginig na palang mga kamay ko. Pinilit kong kontrolin ang paghangi ko. Why am I this nervous? Parang gusto kong matras pero at the same time gusto ko siyang makita. Gusto ko marinig ang paliwanag niya. Gusto ko siyang tanungin ng milyong-milyong tanong sa utak ko. Biglang may malakas na kumabog sa dibdib ko. DJ, you better have all the answers. Kasi kapag hindi, lagot ka talaga sa akin. Hanggang tumunog ang elevator, nasa 5th floor na kami. I took a deep breath bago tuluyang lumabas ng elevator. Habang naglalakad may umagaw na atensyon ko, may batang babae naglalakad sa hallway. Pasaway-saway pa habang hawak ang isang babaeng naka-uniform at parang kasambahay. Nakapusod ang buhok ng bata. May bit-bit na stuffed toy sa isang kamay. Wait, I blinked twice just to make sure. My heart started pounding fast. Tamaya? Hindi ako pwede magkamali. Kilalang kilala kong bata. I saw her once. Pero alam kong siya ito. Anong ginagawa niya dito? Hindi na ako makahinga sa tensyon. Dahan-dahan ako naglakad. Sinusundan ng bata at napatingin ako sa direksyong tinatahak nila. Room 512. Hanggang sa pumasok sila doon. DJ's room. No, bulong ng utak ko pero hindi ako tumigil. Bumagal ang bawat takbang ko hanggang sa huminto ako sa mismong tapat ng pinto. Bahagyang nakaawang yon at parang napako mga paako sa sahig. I swallowed hard para akong natutuyuan ng laway sa lalamunan. Tinitigan ko lang ang pinto. Then slowly, I leaned forward at sumilip. And what I saw froze me. There was DJ, nakaupo sa kama, nakangiti. Sa tabi niya si Tamaya, masayang nagkukwento habang panay ang tanong. Kailan ka lalabas? Pwede na ba tayong maglaro? Sama ka na sa bahay namin, ha? At si DJ, ginagantihan ng ngiti ang bawat tanong. Maamo at malambing, like it's the most natural thing in the world. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hindi ko maipinta ang expression ko at parang may pumasok na malamig na tubig sa sistema ko. Yung pagkamiss ko sa asawa ko na ilang araw kong kinimkim, biglang parang naubos. Nag-evaporate, nawala na lang. But it didn't stop there. May isa pang boses ang umalingaw-ngaw sa loob. Paglingon ng bata sa gilid may lumapit kay DJ. A woman, hindi ako pwede magkamali. Si Marilu. Lumapit kay DJ at parang walang ibang tao sa mundo. Then, nagulat na lang ako nang yumakap to kay DJ. Hindi niya tinulak, hindi man lang siya umiwas. Parang okay lang sa kanya. My stomach drop. Parang may sumabog na uncontrolled anger sa loob ko. Yung galit ko kay DJ dahil sa paglilihim niya na buhay siya. Multiply that by 10 or maybe 100. No, 1,000. I felt rage, white hot and blinding climb up to my chest. So this is why. Ito ang rason kung bakit hindi siya nagpakita. Kung bakit tinatago niya sa akin na buhay siya. Dahil may togetherness na nagaganap. All this time, habang nagdurusa ako sa sakit at guilt, habang nililibing ko sarili ko sa tanong na bakit mo ko iniwan, ito palang si DJ, may sariling mundo. Kasamang babae niya at ang batang hindi ko alam kung saan galing. Bakit? Ano bang akala niya sa akin? That I'll be okay with this? That I'll just nod and accept it? What the hell, DJ? Bulong ko. Nanginginig ang mga kamay ko sa tindi ng galit. Gusto ko siyang sugurin. Gusto kong ipagsigawan ng lahat ng nararamdaman ko. Pero hindi ko ibababa ang sarili ko. Hindi na ako tulad ng dati na maghahabol dahil sa lalaki. No way. Sayang ang ganda at ang yaman. Tapos iiyak lang sa walang kwentang lalaki. Shit. Pero hindi ko kaya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Pilit na kinukulong ang emosyon sa dibdib ko. I step back. Tahimik pero buo ang loob. Kung akala ni DJ makakalusot siya, he's dead wrong. Now I need answers and he better have damn good reasons.
Sa gitna ng white-hot rage at matinding selos na nararamdaman ngayon ni Christine, may isang napakahalagang aral na iniwan sa atin ng kabanatang ito. Ang katapatan ay ang pundasyon ng anumang relasyon at ang pagtatago ng katotohanan, anuman ang dahilan, ay nagiiwan ng sugat na mas masakit pa kaysa sa pisikal na pagkawala. Pinakita sa atin ni Christine na isang babaeng may dangal, gaano man kawasak ang puso, ay hindi kailanman magmamakaawa o magwawala para lang sa isang lalaking hindi marunong magpahalaga. Ang pagkatras niya ay hindi tanda ng kabaklaan o pagsuko, kundi tanda ng mataas na respeto sa sarili. Hindi niya ibababa ang kanyang korona para sa isang tagpong mukhang pinagtaksilan siya. Para kay DJ, ano man ang kanyang mabigat na dahilan o secret mission, ang kanyang pananahimik at pagpapabaya kay Marilu ay isang malaking pagkakamali na maaring maging huling mantsa sa kanilang kasal. Ano ang susunod na hakbang ng ating legal wife? Tuluyan niya na bang isasara ang kanyang puso at iiwan si DJ matapos ang nakita niya sa ospital? Paano haharapin ni DJ ang nagbabagang galit ng asawa kapag nalaman niyang nakita siya nito? At ano ang totoong laro ni Marilu sa loob ng kwartong yon? Yan ang ating papakaabangan sa susunod nating kabanata.